Humingi ang aking anak na babae ng dance lesson tulad ng kinukuha ng kanyang matalik na kaibigan. Kailangan kong sabihin sa kanya na hindi natin kayang bayaran iyon ngayon. Ang ilaw sa kanyang mga mata ay nawala kaagad. Pinanood ko ang kanyang kawalang malay sa pagkabata na humina ng kaunti. Nagmamaneho ako ng school bus na puno ng mga bata papunta sa magagandang bahay araw-araw, pagkatapos ay ibinibigay ang aking sariling anak na babae sa aming maliit na apartment. Ang kaibahan sa pagitan ng kanilang buhay at sa amin ay mas mahirap ipaliwanag sa kanya. Ang matalik na kaibigan ng aking anak na babae ay may birthday party sa isang magarbong gymnastics place. Maaari lamang kaming makabili ng maliit na cake sa bahay kasama si Lola. Nakikita ko ang aking anak na babae na sinusubukan itago ang kanyang pagkabigo mula sa akin. Nagsimula na siyang mapansin na ang kanyang mga damit ay nagmula sa thrift store habang ang kanyang mga kaibigan ay nagsusuot ng brand name. Hindi siya nagrereklamo, ngunit nakikita ko siyang naghahambing ng mga label sa salamin ng banyo ng paaralan. Ang aking ina ay tumutulong sa childcare pagkatapos ng paaralan, ngunit ang kanyang social security check ay bahagya lamang sumasakop sa kanyang sariling mga pangangailangan. 3 henerasyon na nahihirapan ng magkasama, lahat ay nagnanais ng mas mabuti para sa aking anak na babae. Nagtatrabaho ako ng 2 bus route ng sunod-sunod, pagkatapos ay nagmamaneho para sa isang delivery service sa gabi. Napapagod ako na nakatutulog ako sa pagtulong sa homework. Hinahalikan ako ng aking anak na babae sa pisngi at nagpapatulog sa kanyang sarili. Gusto ng paaralan ng pera para sa field trip, bagong uniforme, classroom supply. Ang bawat kahilingan ay pakiramdam na isa pang pagkabigo. Pinaprioritize ko ang kanyang pinakakailangan, ngunit ang lahat ay pakiramdam na pantay na mahalaga. Sinabi sa akin ng aking anak na babae na nagdarasal siya para manalo kami sa lottery. Ang kanyang inosenteng pananampalataya sa mga himala sa halip na aking kakayahan na magbigay ay sumira sa akin. Ako ang kanyang ama, dapat ako ang kanyang himala. Ang matagumpay na may-ari ng transportation company na si James Washington ay sumakay sa aking bus route upang bisitahin ang kanyang apo. Napansin niya kung paano ako nakikisalamuha sa mga bata at tinanong ang tungkol sa aking kwento. Bumagsak ako sa pagsasabi kay James tungkol sa panonood sa mga pangarap ng aking anak na babae na lumiliit dahil sa pera. Nakinig siya ng walang paghuhusga, pagkatapos ay sinabi, nagmaneho ako ng parehong route, 20 taon na ang nakalilipas. Ipinaliwanag ni James na ang pagmamaneho ng mga bus ay hindi kailanman lilikha ng buhay na gusto ko para sa aking anak na babae. Kailangan mong pagmamay-ari ang mga kontrata, hindi lamang tuparin ang mga ito, sabi niya. Ang ideya ay revolusyonaryo. Ipinakita niya sa akin kung paano gumagana ang mga transportation contract at ang mga profit margin. Ako ay gumagalaw ng mga bata ng ligtas araw-araw ngunit kumikita ng bahagya lamang upang mabuhay. Ang sistema ay idinisenyo upang panatilihin akong nahihirapan. Ang aking unang independenteng trabaho ay ang pagtulong kay James sa overflow charter work sa mga weekend. Ang isang biyahe sa Sabado ay kumita ng higit sa aking lingguhang kita sa pagmamaneho ng bus. Ang posibilidad ay nakakagulat. Bumili ako ng aking unang ginamit na passenger van sa gabay ni James. Tinulungan ako ng aking anak na babae na linisin ito at pangalanan itong Freedom Rider. Mas excited siya sa aming negosyo kaysa sa anumang laruan. Ang aking anak na babae ay nagsimulang magkwento sa kanyang mga kaibigan tungkol sa aming transportation company. Ang pagmamalaki sa kanyang boses nang sabihin niyang ang aking ama ay may-ari ng kanyang negosyo ay nagpagaling ng mga piraso ng aking sirang puso. Nakuha ko ang aking unang independenteng kontrata, isang grupo ng simbahan na nangangailangan ng lingguhang transportasyon. Ang kita ay matatag at maaasahan, hindi tulad ng hindi mahuhulaan na schedule ng aking pagmamaneho ng bus. Ako ay umalis sa aking pangalawang trabaho nang ang kita ng aking negosyo ay nagbigay ng katatagan. Ang dagdag na oras kasama ang aking anak na babae ay pakiramdam na mas mahalaga kaysa sa anumang dagdag na pera. Nagsimula kaming magkaroon ng tunay na hapunan ng magkasama. Binayaran namin ang aming unang store credit card. Ipinagdiwang namin ng aking anak na babae sa pamamagitan ng paggawa ng Debt Freedom chart sa ref. Ang bawat bayad na bill ay pakiramdam na tagumpay ng koponan. Ang aking negosyo ay lumago sa 3 van sa loob ng 18 buwan. Nag-empleyo ako ng 2 pang ibang single parent mula sa transportation industry. Sinasakop namin ang mga emergency at school event ng mga anak ng bawat isa.
Nakuha ng aking anak na babae ang kanyang unang dance lesson, hindi sa isang magarbong studio, ngunit sa pamamagitan ng isang programang pangkomunidad na talagang kayang bayaran. Ang kanyang kagalakan ay eksaktong pareho kung nagkakahalaga ito ng libo-libo. Lumipat kami sa isang mas magandang apartment sa isang mas ligtas na kapitbahayan. Ang aking anak na babae ay may sariling kwarto na ngayon sa halip na matulog sa sala. Ang privacy ay pakiramdam na luho sa aming dalawa. Sa parent-teacher conference, dumating ako sa aking company van sa halip na mag-alala tungkol sa aking lumang kotse. Hawak-hawak ng aking anak na babae ang aking kamay nang may pagmamalaki sa halip na ihambing ako sa ibang mga magulang. Ang aking ina ay maaaring tumigil sa pag-aalala sa amin ngayon. Nakikita niya ang katatagan na aming itinayo at alam na ang kanyang apo ay magiging okay. 3 henerasyon na humihinga ng mas madali ng magkasama. Binayaran namin ang lahat ng aming utang, bawat credit card, bawat medical bill, lahat. Ang kalayaan mula sa patuloy na pag-aalala sa pananalapi ay pakiramdam na pisikal na bigat na inangat mula sa aking mga balikat. Naiintindihan na ng aking anak na babae ang pera bilang isang bagay na aming itinatayo ngayon, hindi lamang isang bagay na kulang kami. Tumutulong siya sa mga simpleng gawain sa negosyo at natututo tungkol sa entrepreneurship ng natural. Sinimulan kong magturo ng mga pangunahing kaalaman sa negosyo sa ibang mga single parent sa community center. Ang bawat taong aking tinutulungan na makatakas sa hourly wage trap ay pakiramdam na nagpapagaling ng aking sariling nakaraan. Kami na ni James ay mga kasosyo sa malalaking kontrata ngayon. Ang mag-aaral ay naging isang pinahahalagahan kasamahan. Sinasabi niya na mas naintindihan ko ang mga pangangailangan ng kliyente dahil naaalala ko ang pakikibaka. Kinuha namin ang aming unang tunay na bakasyon, isang road trip upang bisitahin ang mga historical site. Walang magagarbong hotel, pag-aaral at paggalugad lang ng magkasama. Sinabi ng aking anak na babae na ito ay perpekto dahil magkasama kami. Ang matalik na kaibigan ng aking anak na babae ay ngayon ay nagtatanong tungkol sa iyong kumpanya, sa halip na magyabang lamang ng mga bagong bagay. Ang dinamik ay nagbago mula sa paghahambing patungo sa pag-usisa tungkol sa pagbuo. Sinimulan namin ang isang college fund para sa aking anak na babae. Ang paggawa ng unang deposito na iyon ay pakiramdam na pagsira ng mga henerasyon ng limitasyon sa edukasyon. Magkakaroon siya ng mga pagpipilian na hindi ko pinangarap na posible. Ang aking negosyo ay ngayon ay nag-empleyo ng 5 tao, lahat ng single parent na sumusuporta sa bawat isa. Lumikha kami ng isang family-friendly na workplace kung saan ang mga bata ay malugod at naiintindihan. Matrabaho pa rin ako, ngunit ngayon ito ay nagtatayo ng aming hinaharap sa halip na mabuhay lamang ngayon. Ang pagkapagod ay naiba kapag ikaw ay lumilikha ng pamana sa halip na magbayad ng mga bayarin. Sumulat ang aking anak na babae ng sanaysay sa paaralan tungkol sa kung ano ang gusto niyang maging paglaki niya. Sumulat siya ng isang business owner tulad ng aking ama. Ang siklo ng entrepreneurship ay nagsimula. Ang bus route na minsan kong dinrive na pakiramdam ay nakulong ay ngayon ay isang alaala na lamang. Ang parehong mga kasanayan na pakiramdam na naglilimita doon ay ngayon ay nagtatayo ng kalayaan sa pamamagitan ng aking negosyo. Nagbago ang lahat ng magbago ang pagmamayari. Ang aking anak na babae ay hindi na humihingi ng mga bagay na hindi namin kayang bilhin. Nagtatanong siya tungkol sa mga ideya sa negosyo at kung paano namin malilikha ang gusto namin ng magkasama. Ang pagbabago ay nangyari ng natural sa pamamagitan ng pakikilahok. Hindi pa rin namin kayang bayaran ang lahat ng mayroon ang kanyang mga kaibigan, ngunit hindi na yon mahalaga ngayon. Masyado kaming abala sa pagbuo ng mahalaga sa amin. Ang scarcity thinking ay pinalitan ng creation energy. Ang single dad na sumira sa puso ng kanyang anak na babae araw-araw ng hindi, ay natutunan na ang tunay na pagbibigay ay hindi tungkol sa pagsasabi ng sa lahat, ito ay tungkol sa pagbuo ng sapat upang masabing sa mahalaga. Ngayon kapag humihingi ang aking anak na babae ng isang bagay, hindi namin pinag-uusapan ang hindi namin kayang bayaran, pinag-uusapan namin ang maaari naming itayo ng magkasama. Ang pagkasira ng puso ay pinalitan ng pag-asa at iyon ang lahat.